Nako, heto na po mga karibyo natin. Breaking news, Chis at Romualdez kumanta na. Nako, tinuro Marcos Jr. ang big fish ng flood control scandal. Nako po, yan ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, eto mga karibyo natin, talagang hindi po talaga nila tinitigilan. Oo, hindi po nila tinitigilan itong si Vice President Sara Duterte. Opo, eto ang balita mga kababayan mula sa Inquirer.net. Akala mo talaga good news, pero eto po ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan kasi kung titingnan mo parang good news ito. Sabi po kasi dito, Office of the Solicitor General asks Supreme Court to dismiss challenges versus Vice President Sara Duterte's impeachment case. Aba, baka isipin nyo mga kababayan, pumapabor na po yung OSG na i-dismiss na yung impeachment ni VP Sara, pero hindi po ganoon mga kababayan. Ito po ang kabuuan ng balita niyan. Sabi po dito, the Office of the Solicitor General or OSG has asked the Supreme Court to dismiss the petitions that challenge the legality of the ongoing impeachment case referred to by petitioners as mini trial against Vice President Sara Duterte at the House Committee on Justice. Ibig pong sabihin mga kababayan, ipinatitigil po ng Office of the Solicitor General yung mga petisyon ng kampo ni VP Sara na nagcha-challenge po doon sa kanilang sinasabing mini trial, kasi question bakit kayo dyan nagmi-mini trial hindi kayo pwedeng mag-mini trial dyan, grabe ang grabe po yung composition ng headlines ng Inquirer.net. Pwede naman nilang sabihin OSG as Supreme Court to dismiss the petitions VP Sara's camp against dito sa House Committee na itong Justice Committee, di ba? Pwede naman ganun ang balita, pero bakit ganito? Medyo ginugulo nyo yung isipan ng taong bayan, Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Nes Seba, reading comprehension is missing with most of my countrymen. Ayan. OSG is defending the impeachment proceeding. Correct. Buti na lang mga kababayan. Salamat sa iyo, Nes Seba. Nakita niya po na yung balitang ito ay pabor po sa House Committee on Injustice mga kababayan. Gusto kasi ng OSG na ipagpatuloy lang yung mini trial mga karibyo natin. Yan po ang ibig sabihin nito. Kaya wag po kayong magpapalinlang sabi naman po dito ni Ernie, as a matter of national interest, affirming that the legislative proceedings is not in violation of the Constitution, let the Supreme Court review the petition. Oo nga, bakit ayaw niyong ma-reviewin? Bakit? May nakikita po ba yung Office of the Solicitor General na medyo teka lang, alanganin tayo dito. Kailangan matigil na po ito agad. Ganun ba? Anyway, gusto lang po nating ipaliwanag yan mga kababayan, At eto, just comment down below kung ano po ang inyong opinion dyan mga karibyo natin. Dahil eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, sabi ko nga kanina, sa simula pa lang, sa intro pa lang ng video ito, talagang binabanatan nila, hindi nila tinitigilan si VP Sara, eto pa po ang isa mga kababayan. BIR, BIR tax audit of VP Duterte husband. BIR orders, tax audit of VP Sara husband. Ayan mga kababayan. Ito pa isa. BIR, kumikilos na rin. Lahat ng resources ng gobyernong ito ay ginagamit po against Vice President Sara Duterte mga kababayan. Napapansin niyo po? Lahat po sila nagtutulungan. Eto nga
Bakit nakikialam pa ang OSG, di ba? Nandiyan naman ang Supreme Court, mga kaubayan. Bakit pa kailangan niya makialam? Para gumawa ng ingay. Di ba? Para gumawa ng ingay at para isipin ng taong bayan, talagang makasalanan talaga ang Duterte. Tingnan niyo, Office of the Solicitor General, nagsalita na. BIR, nagsalita na rin. In-order na yung tax audit ng asawa ni VP Sara. Di ba? Kung iisipin mo, bilang isang ordinaryong Pilipino, talagang napakatindi po talaga. Parang gusto nilang i-mind condition yung ating mga kaubayan na napakasama talaga ng Duterte. Because tingnan nyo, nagtutulong-tulong po sila. Lahat ng ahensya ng gobyerno ay mukhang isa ang tinutumbok ngayon, mga kaubayan. At yun ay ang Duterte. Anyway, tapos sinasabi po nila, it's not politically motivated, no? They are just doing their job. No, you are not doing your job. It is being motivated, no? Politically, mga kaubayan. Kasi hindi naman kayo gagalaw dyan kung walang nag-uutos sa inyo. Aray ko po, ganun ang gobyerno, mga kaubayan. Ito naman po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rehinaldo, audit all politicians, not just targeted individual. I audit as part of political stance. I-audit as political stunt, no? May maleta, correct. Lahat po kayo, magpa-audit po kayong lahat. Huwag niyong isinggil at ang Duterte dahil sila ang ini-impeach ngayon. But take note, mga kaubayan, VP Sara is not involved sa flood control scandal. Diba? Magtaka kayo, mga karibin natin. Magtaka kayo kung bakit hindi po involved si VP Sara sa deliveries ng maleta, sa flood control, no? Pero si VP Sara po, mga kaubayan, ang kanilang gustong patalsikin. Kakaiba itong administrasyon natin, kung sino po yung mga gumagawa ng kalokohan, sila tuloy itong nananatili sa posisyon, mga kaubayan. Sabi pa po dito ni Happy, one woman ends group effort syndicate. Ayan, group effort. Naaalala ko, sabi po ni JR Lumayag Amaya, naaalala ko naman yung kay Percy Lapid na expose bago siya pinaslang. Napaligiran na ng sindikado ang gobyerno ngayon. Correct. Isa po yun sa mga katagang binitawan ni late Percy Lapid, mga kaubayan, na ang gobyerno daw ngayon ni President Bongbong Marcos Jr. ay napapaligiran ng sindikato. O sabi niya po, bago siya magurgur, mga kaubayan. Huwag niyo pong kalimutan yan. Okay? Salamat sa iyo, GR Lumayag Amaya, sa pagpapaalala po, no? Sa sinabi po ni late Percy Lapid, no, mga kaubayan. Alright? Sabi naman po dito ni Jackie Rodriguez, kailan i-audit ang BIR? 30-70 yung alleged corruption dyan 70% sa bulsa ng mga kawatan, 30% lang pumapasok sa ahensya. Ayan, mismong BIR, parang pinalalabas po dito ni Jackie, mismong BIR, mga kabayan, no credibility audit because they themselves, no, are suspected, no, ng mga corrupt, mga kabayan. Diba? Well, anyway, ayan, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. Dito po sa nakikita po natin, na talagang pinagtutulungan po nila si Vice President Sara Duterte. Alright, eto na po, mga kabayan, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Papakita lang ako sa inyo kasi alam mo may nababasa akong hindi maganda dito Sinabi ko na ito sa sa Facebook ko Sana mapanood ninyo dahil dito naipaliwanag ko din gusto kong bakit nangyayari ito Ito, panoorin nyo ito. Asan na yun Asan na yun? Ito. Ito. Wait lang. Ito. Yan. Gumulong na ang pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay sa hiling ng Office of the Ombudsman na precautionary hold departure order laban kina former Senate President Cheese Escudero at umano'y bagman nito na si Maynard Ngu. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles.
Cheryl, nagpapatuloy nga yung pagdinig ng Sandigan Bayan 6th Division para sa hiling ng Office of the Ombudsman na pigilan na makalabas na bansa si dating Senate President Chis Escudero ang umunoy negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu. Pero ang pagdinig, Cheryl, ay isinagawa sa closed door dahil sa ilan nilang mga impormasyon na posibleng matalakay sa pagdinig. Wala pang kaso si Escudero pero iniimbestigahan pa rin ito dahil sa posibleng graft, plunder at indirect bribery. 7 buwan yan mula nang madawit sa mga umunoy nakatanggap ng commitment o kickback mula sa flood control project. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, matatanda ang Cheryl na idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo si Escudero na isa umano sa mga mambabatas na nakatanggap ng kickback. Sabi ni Bernardo, hiningan siya ng negosyanteng si Maynard Ngu na nagsilbi umunong bagman ni Escudero ng listahan ng mga proyekto noong 2024 at lumalabas na 2 beses umanong nag-deliver si Bernardo kay Ngu ng 20% na umanong commitment ni Escudero para sa flood control projects ng pamahalaan na aabot raw sa 1.4 billion pesos. Pero Cheryl, nauna lang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon na ito at tinawag itong pag-atake sa Senado at kanyang reputasyon. Cheryl. Arles, may update din ba sa iba pang nadadawit sa flood control scam na sina former House Speaker Martin Romualdez at pati na kay former Congressman Zaldico? Cheryl, sa isang radio program ni Ombudsman Boyeng Rimulya, Alam mo kasi dito, napapansin ko lang ito obserbasyon ko lamang naman po. Dinimanda nila si Romualdez at saka si Escudero. Pero kung mapapansin mo, yung kay Escudero detalyado. Para bagang well-researched, talagang naghanap ng maraming supporting evidence silang hinukay, kuno, para akusahan si Escudero. Pero kay Romualdez, wala masyado. Napansin niyo yung bigat nung paratang nila kay Escudero, napakatindi. Pero kay Romualdez, wala ka masyado maririnig na balita tungkol sa kanya. Basta kinasuhan siya. Para bagang sinasabi dito, hindi lang si Escudero kinasuhan namin pati si Romualdez. May pautot pa sila na hindi pa aalasin, pero hindi natin masabi kung naandi dito. Kasi kung naandi dito, isang press con lang tapos ang usapan eh. 'Di ba? Deny sila ng deny na hindi pa umaalis siya ng bansa, nandi dito pa yan. Pero hindi natin nakikita kaninag niya. Walang media nakakakita ng kaninag niya. Sa kamera, hindi nga daw siya nakikitang pumapasok. Sabi mismo ng mga congressman yan. So, para bagang isinama lang si Romualdez doon para hindi masyadong halata na ang puntirya ay hindi naman siya. Para bagang drama na lang. Yung feeling ko lang naman ito, aking opinion, maaaring mako'y mali. Feeling ko, idinarag lang yung pangalan niya, pero wala naman talagang awayang nagaganap between Rimulya and Romualdez. Para bagang drama lang. O kunwari lang mag-aaway tayo, kunwari lang sasampahan ko kayo ng kaso para pagdating ng time, kung ma-dismiss yung kay Romualdez at tumuloy yung kay Escudero na panakibutas, hindi sisisihin ng gobyerno kasi ikinaso naman at korte na ang bahala dyan. So, yan mga kabayan, no? For example, given na yan, no? Given na po na si Escudero at Romualdez ay sangkot, sabihin na natin. For example lang, guilty po talaga sila. Ito yun naman talagang nakikita natin, no? Si Romualdez at si Escudero, guilty. No, diyan po sa flood control scandal na yan, mga kabayan. Ang tanong diyan, mga karabin natin, ituturo ba nila ang pinaka mastermind nito? Kasi hindi naman naniniwala ang taong bayan na si Romualdez, si Escudero, no? Sino pa bang pinag-ano diyan? At yung mga congressman, yung mga si Zaldico, di ba? Yung mastermind diyan, no? Ang alam po ng taong bayan, meron pa pong malaking opisyal sa gobyerno na talagang pinaka-mastermind dyan. Ang tanong, ituturo po ba nila? Pero si Romualdez palaban na. Opo, palaban na si Romualdez, mga kababayan. Diba? Kasi nga po mga kababayan, diba Pakita lang ako sa inyo kasi alam mo may Teka lang balik lang natin dito. Kasi nga po mga kababayan, itong si Romualdez, no, sinabi niya ng marami akong alam patungkol sa administrasyon, sa executive, di ba?
sa ginagawa ng executive. So meaning, palaban na po itong si Romualdez mga kababayan at posible no, na talagang pag naipit dito si Romualdez no, ay ikanta niya na. O, posible lang hindi na sinasabi na it will ganun talaga yung mangyayari, no? Pero it is possible, no? Na ikanta po ni Romualdez yung itinuturing pong nating pinaka big fish dito po sa flood control scandal na ito. Walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan Valdez. Pero hula ko, hindi siya mapapakulong. Feeling ko si Escudero makukulong eh. Para lang may masabing nakulong na big fish. Kasi yan ang hinahanap ng taong bayan ngayon yung big fish eh. Hindi nila alam, ang big fish na tinutukoy namin walang iba kung hindi si Marcos. Siya ang dapat makulong. Dahil siya ang nagpabaya. Ulitin natin whether he is an accomplice or not. Pero yung pagpapabaya niya ay isang malaking bagay yun. Mantakin mo most corrupt budget. Hindi mo vinito yung corruption doon. Hinayaan mo at pinirmaan mo at ginawa mong batas. Anong tawag sa'yo? Tanga lang? Pwede bang sabihin tanga ka lang talaga? Hindi pwedeng ganun eh. Ignorance of the law excuses no one. Sabi nga. So hindi pa pwedeng wala kang pananagutan dyan. Kaya dapat talaga managot to si Marcos. Pero syempre, para masapawan yan, kailangan ng big fish Ma-imagine niyo ba si Escudero, alam mo naman si Escudero, easy target din yan. May asawang si Hart Evangelista yan eh. So showbiz yan eh. At yung vlog niyan, sikat na sikat kahit hindi sa mga political na tao. Sa mga ordinaryong tao, sikat na sikat si Hart at saka si Chis Escudero. Kaya pag nakulong niyang si Chis Escudero, may tuturing nilang big fish yan. Tapos pag hindi nakulong si Romualdez, sasabihin lang nila, that's the law, that's the court. Gaganon lang yan. No? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre wag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.